Another day, another J. Fern's wife story. Lagi na ngang nag-aawayan ang aming mga cockerels na nasa multipurpose pen kaya binaba na lahat ni J. Fern dito sa scratch pen. Mabuti na lang talaga meron kaming mga scratch pen na ganito na pwedeng ilagay ang mga cockerels na mga month old na. Hindi na kasi sila nakakalusot dyan dahil 16 lines scratch pen itong nabili namin. Itong kulay pulang scratch pen ay 16 lines nga pero makakapal ang galvanized steel nito kaya mabigat ang scratch pen na ito na hindi kayang itulak ng mga cock or stag. Kaya safe na safe din kung dito ilalagay ang mga stag or cock natin. Yung mga itim doon tahimik. May isa lang nakahiwalay at yun. Hiniwalay naman ni J. Fern yung mga namamalong sisiw, kaya ayan, mag-isa sila dyan. Nasa screen nga yung isang block, yung iba naman ay nasa battery cage. Kaya tahimik ang mga sisiw at hindi na nag-aawayan. Lagyan kong dahon. At nung bandang tanghali na nga, meron na namang nag-aawayan, kaya kumuha na lang ako ng dahon ng kamyas para meron silang pagkaabalahan. Itong nasa scratch pen na to lang sana ang lalagyan ko, kaya lang nung nakita ko yung ibang sisiw ay mukhang nainggit at mukhang gusto din nilang may dahon. Para-paraan. Naiinggit. Gusto rin ang dahon. Pati yung gusto rin ang dahon. Nagugulo ka dyan. Umalis ka dyan. Mukhang gusto rin ng iba ng dahon. Nagkagulo na nga ang mga sisiw sa scratch pen dahil gusto rin nila yung dahon na nilagay ko doon sa isang scratch pen. Kaya kumuha na ulit ako ng mga dahon ng kamyas para lagyan ang lahat ng scratch pen para matahimik ang mga manok. Pinagsama naman sa multipurpose pen ni J. Fern yung isa naming broodcock at broodhen at yung broodhen nga nangingitlog na. Kada itlog niyan ay kinokolekta lang ni J. Fern para ilagay sa incubator. Ito namang mga bagong babang sisiw na galing sa incubator ay dito ko muna sa folding inilagay. Kapag day old pa lang ang mga sisiw, sinasapin na namin ang buong folding para hindi sila lamigin at tinatakpan din namin yan ng plastic. Nakakatuwa nga ang mga sisiw na to at ilang araw pa lang, ayan makukulit na agad at magagana ng kumain. Ito namang mga sisiw na nasa kabilang pinto ng folding ay mukhang masikip na sila dito at lagi nang nagliliparan. At kapag ganyang masikip na ang space sa kanila, kailangan nang ilipat yan sa mas malaking space sa brooder. May tabing na plastic ang brooder namin, kaya pag nilipat namin yan sa brooder ay hindi yan lalamigin doon. Itong mga sisiw na ito yung nakalagay sa brooder. Nilipat ko dito dahil nagpapaluan na doon. Wala pang isang buwan ang mga ito. Mag-isang buwan pa lang, ngayong 3rd week. Mga pasaway na. At ito namang mga nasa folding ay nilipat ko na nga dito sa brooder para hindi na sila masikip. Kapag nasisikipan kasi ang mga sisiw, dyan na nag-uumpisang uminit ang mga ulo at nagpapaluan na. Kaya bago pa mangyari yon ay inilipat ko na sila dito sa mas malaking space. At nakakatuwa na nga itong mga sisiw, parang hindi na nibago nung nilipat ko dito sa brooder. Malapit na yatang lumimlim yan. Marami na siyang itlog. At kada umaga nandyan sa pugad. Ito namang isa.
Nalimlim na yan, ilang araw nang nalimlim. Ayan, sana madaming isang itlog. Ito naman si Pabebe, nilagay namin dito sa butter cage at laging nandun sa loob ng bahay namin. At yan, nangitlog na nga ulit. Ito, mga matatapang na cockerels, iniwalay namin sa karamihan. Masyado silang matatapang. Ito pa yung isa. Ito yung cockerel pa lang, mahigit 1 buwan pa lang, nagtatawag na ng inahin pag natuka. Matapang na talaga. Ito naman, anak ng SBR, ayan, matapang din. Kaya mag-isa siya dyan. Ang mga kasamahan nila dito sa scratch pen nakalagay. Tahimik sila dyan. Hindi sila pwedeng alpasan. Dahil may mga inahing alpas dito. Ito namang mga wala pang 1 buwan na sisiw. Nilagay na dito sa brooder ni Jayfern. Dahil naglilipara na sila sa folding. Ayan, dito na sila sa brooder. At ito namang mag-1 buwan, nandito na rin sa multi-purpose pen. Matatapang na rin ito. Meron ng mga nag-aawayan dito. Kaya hindi pwedeng mawala ng patuka. Kahit minsan may patuka, nag-aawayan pa rin. Kaya nire-regulate na ang pagbibigay ng vitamins sa kanila. Natatapang pag araw-araw naka-vitamins. Meron din sila dyan pulpugan. Sa ngayon, tahimik sila. Kaya pag nag-ingayan, kailangan lagyan agad ng patoka. Itong mga bagong pisa naman dito nakalagay sa folding. Matatakaw na rin kumain. Para hindi lamigin, ganyan lang ginagawa namin. Nilagyan namin ng, tinatakloban namin ng plastic para hindi sila lamigin. Kahapon nakita kong nagpapasingaw ng itlog itong aming golden boy Gilmore Broodhen. Kapag ganyan na nga ang inahe, nagpapasingaw na ng kanyang itlog, malapit nang mapisa ang mga itlog niyan. At ngayong umaga nga, nakita ko may napisa na agad na sisiw. Hindi ko na nga ginulo ang inahin at baka maipit pa niya ang mga sisiw niya, baka meron pang napipisa. At ito namang naitlog sa ibabaw ng multipurpose pen ay magdamag na dyan sa kanyang pugad kagabi at malamang nga ito ay nalimlim na rin. Hindi namin alam kung ilang itlog ang nililimliman niya, sana nga ay mapisa lahat. Ang tagal ng brown out, buti na lang talaga may solar. Ayan. Napipisa na sila. At magkasabay pa ngang nagpisaan ang itlog ng inahin at itong nakasalang namin sa incubator. May makakrak pa lang kaninang umaga yan, pero ngayong hapon, ayan, nagpisaan na nga ang ibang sisiw. Sana madami pa rin mapisa sa mga itlog na yan, kahit nagpalipat-lipat na yan ng incubator dahil may mga kasamang nabugok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!